solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace, hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi bastang melody. Kaya ng bibig, huwag niyo kaming masalan. Ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction pace, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka igisip, romantic piano and string swell. Reaction pace, politika. Reaction pues, politika. Solitary and I'm plena, slow oget. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi bastang melody. Kaya ng bibig, huwag niyo kaming masalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kortehan. Sa reaction head, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction there, politika. Fade out. Ayan ako, mga kababayan. Mga audience po natin yan, mga kababayan. Andun po sa screen. Kinakita po natin yung audience natin. Okay, so... lagi tayong maghihintay sa mga tumatawa sa sa background. Hindi po tayo nandito para obviously magpatawa lamang, pero nandito po tayo para maghatid ng sari-saring mga balita na may kinalaman sa buhay politika ng ating mga political actors dito sa Philippine politics. Obviously, inihatid natin ang mga balitang ito para ma-guide yung ating mga listeners, yung ating mga kababayan sa mga isyong kinakaharap at iskandalong kinakaharap ng mga lingkod bayan na inihalal natin. Ang purpose ng ating pagtalakay ay para gumabay
sa ating mga kababayan, and there are cases na nagbibigay din tayo ng makabuluhang pagtalakay sa mga impormasyon na kapaki-pakinabang at maaari nating kapulutan ng kaalaman pang edukasyon. Sa ating pong featured video, teka lang ha, bayan. Ito ba yung ating ano? Wala ko. Rumble na ito mga kababayan. I-rumble na lang natin ito, ano? Gusto nyo bang i-rumble na lang ito mga kababayan? Hindi natin na lang. DP Sara, andito. Mag-laptop. Ibang unahin natin dito. Ang dami. Attorney Kaufman. Ito. Unahin natin to mga kababayan. So, tingnan natin kung ano yung posibleng okay. How about yung ano? This one. Ito. Siguro yung una dapat. Yun, ito. Ito yung ating ano, bigyan ng unang. Pakinggan po natin mga kabayan, ano bang yung balita ngayon? Maiksi lang to. Kinumpirma ng dalawang sources ng Billionaire News Channel na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinubukan naming hingin ng panig ng palasyo at PNP CIDG pero hindi nila itinanggi o kinumpirma ang impormasyon. Nako mga kababayan, panibagong ano yan, panibagong balita nga yan. So, ang ano dito, ang nakapagtataka lang, kasi hindi naman to kinukumpirma pala ng palasyo. Ano? So, may sabi dito na informant ICC may arrest warrant na laban kay De La Rosa. So, tama nga yung mga nasabi natin sa mga naunang videos natin. Buti na lang tinalakay ito ni Attorney Buena, and doon sa issue na hindi pagpasok ni Senator Bato de la Rosa, no? At ito nga, lumabas na nga sa balita na parang may connection ito sa pagtalakay natin. So kaya naman pala, ayaw niyang magpakita dyan sa Senado kasi ito yung iniiwasan niya. No? Well, mga kababayan, ano lang po, i-discuss lang po natin ng konti. Sariling pananaw lang po ito. Ano? So para din siguro magka-idea kayo. Siyempre, si Senator Bato de la Rosa ay ano yan, senador yan ng ating bansa, di ba? We are a republic. We are a sovereign state. And of course, at that particular stand, we have this form of government which is a democracy. Demokrasya po tayo. And of course, anong klaseng demokrasya tayo? For that matter is we are a republic. Ibig mo sabihin na reaction PH politika, yung republika ay isang uri ng pamahalaang demokratiko o demokrasya. Pwede nating masabing ganon. So, Republic of the Philippines. And you are a senator of a republic at that. And being a sovereign state, tapos there is an external force that will cause your liberty or deprivation of your liberty. So, ano mo ngayon? Anong gagawin mo? Maybe yun yung mga tinitingnang mga factors on possible ICC issuance of this ICC warrant of arrest.
And siguro naisip ni Senator Bato de la Rosa according to him na pinahayag din niya sa mga nauna niyang mga pahayag na is baka siya daw yung pinakamatagal na senador na magtatago. It's for all we know, mga kababayan, maaari nating marinig sa mga iba't ibang mainstream media outlet, no? So, okay lang naman yon. Karapatan naman ng mga mainstream media outlet. Halimbawa, sabihin ng mga anti-government na ano yan, mga bayaran yan. Sabihin nila na ano yan, mga tawag dito, mga ano yan sila, mga ah, tawag dito, mga teka lang mga babayan, mawawala ako. Inaano ko, binuboost ko kasi yung volume. Kasi takot na naman ako baka pag-upload ko na. Alam nyo, yung problema ko talaga dito, number one, sa ating studio is yung mic. Hindi ko alam kung mahina o malakas. Hindi ko makuha yung tamang timpla. No? So, well, anyway, ano yan, sa pagdaan ng panahon ay natin yan, ma-master natin yan, mapiperfect natin yan. Isang palakpak na yan. Ang daming audience na pumalakpak. Thank you. Tama, ang haba pala ng palakpak na yan. Ang haba. Diba? Meron tayong mga pasensya na kayo mga kababayan na as much as I don't want this to be kind of political satire, no? So, hindi natin maiwasan na magkakaroon muna ng pagtawa paminsan-minsan. This is a very serious matter yung tinatalakay natin dito. You are protecting your mandate mandate as a senator. If magtatago ka, ganun ba yun ang ibig mo sabihin? Reaction PH Politica? Pasweldo namin yan, di umaattend. Pero ang mandato niyan ay itaguyod, hindi lang yan na gumawa ng batas. Di ba ang presidente natin, he carries with him the burden of sovereignty. The senators of the republic, we can also derive them as symbols of sovereignty. Mga hinilal natin yan ng matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Although the House of Representatives, the House of Senate is equal in terms of the Constitution treat them as equal in terms of status and power. Pero yung ating mga senador ay medyo ang katayuan nila sa bicameral system ng ating legislative branch of the government ay nasa upper house sila, no? So, parang less stress sila doon, mga kababayan. 24 senators and they are co-equal house to the House of Representatives. They have a counterpart of every bill that is being proposed. So if there is a particular bill or an urgent bill, and they have to make a counterpart of that bill if it starts from the House of Representatives. And dito naman sa House of Senate, mag-uumpisa, then there's another counterpart of that bill from the House of Representatives. Ganun gumagana yung ating legislative branch of the government. Now, balik tayo dun sa tinatawag natin na a republic as a form of
government and a kind of democracy. So, we are the Republika, mga kababayan, ibig sabihin yan, Republika, katulad yan, kaparehas yan ang tinatawag natin na representative democracy. So, ang demokrasya, this is ruled by the many, no? So, kung babalik tayo doon sa mga unang videos natin, I don't know, I cannot really remember if natalakay ko. The father, dalawa kasi yung father na yan ng politics na. The father of political science is Aristotle. No? So Aristotle was the student of Plato, and Plato is the student of Socrates. No? And then here comes the Renaissance. No? It is part of the 16th century, and there was this romanticism and the so-called love of wisdom. Naibalik yun sa Europe because of course yumaman yung Europe dahil sa pangangamkam nga nila sa Asia, no? Yung kanilang tinatawag na mga kolonya, no? Isa na nga dyan ang Pilipinas. They became a colony of Spain, which is also situated in Europe. Nako mga kababayan, medyo mahaba tayo. Okay lang ba kayo dyan? Tagaan lang natin to kasi this is just regular episode. Baka hindi tayo makaisang video nito. Ano yung featured video natin? Ano ba yung caption natin dito? Tama, ito na lang. Ano, si ano na lang. Si Senator De La Rosa na lang. Asan na ba yung ano ko dito? May ano ako dito, yung kwak, 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 kwak. Ito ba yun? Diba? Okay ba yun mga kababayan? Ang ganda ng tunog. Okay, balik tayo. Medyo ano yun, ano kaya? Kailangan yung ano natin, pistasya, kay Senator, ano yan ha, kay Senator Bato de la Rosa. So, yung ano, yung tinatawag natin na democracy ruled by the many, according to Aristotle, the father of political science. There is also the so-called father of modern political science. Ang pangalan niya ay ito hindi ko to nasabi kasi nakalimutan ko the last natin mga episodes. And to tell you honestly, nasa dulo na siya ng aking dila, no. Ang ano niya, ang aklat niya ay kasi si Aristotle, ang aklat niya is the politics, no, yung kanyang work, kaya siya tinaguri ang father, no. Kasi they are scholars, so paano ka magiging scholar kung wala kang work, no? So basically you have a book. Ang father of modern political science naman, dito na siya dumating sa sa Romanticism, age of Romanticism. He is a French philosopher. He is a French political philosopher. Yung ano niya, yung claim niya, no, sa hindi ko maalala mo. Pero ito bigyan mo kayo. I-quiz natin ito. Mag-quiz tayo ngayon, ha. Abangan nyo yung question. Siguro yung pangalan ang ano natin ako. Ganda naman yung balita na dumating sa atin, ano, yung arrest warrant na hindi pa sigurado, ano. So, hindi naman kinumpirma ng palasyo. Basta yung aklat niya is how to preserve a particular leader, no? So, parang sabihin natin, example lang ito, hindi ko naman sinasabi na ito talaga yung kailangan natin ng reference, no? Political actor. So, iba-blind item muna natin yung father of, iba-blind item natin yung father of modern political science, no? Sa dulo na ng dila ko, si Isaac ba yun? Isaac? Sino ba yung Isaac na kilala nyo?
the father of modern political science. Ang ano niya, ang philosophy niya, based sa kanyang aklat, ha? So, dalawa yung posibleng sagot dito, ano? So, baka naman sabihin niyo, anong klaseng quiz yan? Hindi mo sinabi yung sagot sa video mo. Eh, may Google naman, di ba? Okay ba yung Google, mga kababayan? Ayaw nyo ng Google. Ano na lang? Ano na lang? AI na lang, ano AI? Okay ba yung AI, mga kababayan? Ito na ba? Ayaw nyo rin ng AI. O naman. Ayaw nyo ng AI, ayaw nyo ng Google. Ano yung Google? Ako, patay. Ano nangyari? What happened? What happened? What happened? Okay. Nawala yata ako. Hello, mic test. Yun. Bumalik tayo. Nandyan tayo. We were there all along. Okay, pasensya na kayo mga kababayan. I'm just curious with the sound. Alam nyo naman tayo. Gumagalaw tayo dito masyado, no? So, sige. Yung aklat niya is how to preserve power. Kahit na, di ba, napakasama mong leader, ay ayaw mo pa rin umalis sa kapangyarihan. So, hindi natin ito may tatanggi, no? With all due respect sa ating Pangulong BBM, no? So, this is for educational purposes. Hindi natin sinasabi na masamang leader yung ating Pangulo. Pero, yung mga attempt na mga rally-rally, ilang malalaking rally, tapos hindi siya napatalsik, no? So, parang gusto niya doon sa kapangyarihan and he can maybe devise many schemes to that effect na to preserve his, of course, his power. And he has his right, no? Kasi siya naman ang nanalong presidente. So nandun yan sa aklat ng father of modern political science. Ako, i-google na natin mga kababayan. Ayoko nang magtagal. Sabi nung isang bata sa wag nang magtagal, no? Google na natin 'to mga kababayan. Kaya lang ha. Father of teka lang mga kababayan ha. I-google natin 'to. Okay lang ba kayo diyan? Google natin 'to. Father of modern political. Palisa na kayo mga kababayan, ay Google natin. Yun, hindi pala Isaac mga kababayan. Ano pala, Niccolo Machiavelli pala to, no? Yun, yung kanyang aklat na, ano bang aklat nito? What is his work? Nako, kalimutan ko pa i-type yun. What is the name of his work? Yon. Prince and the Discourses. Yon. The Prince. The most famous work by Niccolo Machiavelli is The Prince. This is The Prince and the Discourses. So itong Prince and the Discourses, this is a guide how to guide for rulers on how to gain and keep power. So para mapanatili yung ng mga leader natin, paano, nasaan na yun? Ako, napipindot ako ng pindot, nawaan na yan, dyan. Paano mapanatili ng isang leader yung kanyang kapangyarihan, no? Ako, mga kababayan, baka masundan ito ng episode 12 kaagad. Kasi hindi pa natin tatapos yung video ay, diba? Natapos na yung oras natin. Ako naman.
hindi ko anyway, nabanggit natin si nabanggit natin dito si Niccolo Machiavelli. So yun, yung kanyang diyan, hindi masyado wide yung scope. Yung kanyang concept lang diyan is paano mapanatili sa kapangyarihan ng isang leader is very relevant sa politics. Kaya nga siya ay father of modern political science. Kasi sa politika, yan, concept of power ang pinag-uusapan dyan, kapangyarihan, di ba? And true enough na sa Philippine politics, mga kababayan, nakakatawa na natatawa tayo dito sa mga nangyayari sa bansa natin. True enough na talaga, makakatawa ka talaga. True enough na sa nangyayari sa bansa natin ay there is greediness in power. So sakto lang yung na title ni Niccolo Machiavelli being the father of modern political science. But anyways, balik tayo dito sa kay Aristotle, the father of political science, yung nasa ancient Greece. Siya naman, mga kababayan, sabihin nyo naman, mga kababayan, na kala ko ba balita ito. Parang nagseminar, diba? Parang nagsiseminar ka na dyan. Hindi, mga kababayan. Kailangan natin ito malaman. This is a serious matter. Kailangan nating malaman ito. So, yung concept ng politics ni Aristotle, nakasentro siya sa forms of government, mga forma ng gobyerno. So, yung kanyang aklat na The Politics, andun yan. So, meron siyang modelo sa form of government, yung rule by one person, yung number to the number, as to the number, yung dalawang kategorya niya ng mga forma ng gobyerno, as to the number of people holding power or wielding and holding power. No? And then, as to the character of the person in power. No? So, as to the number of people, tatlo. No? Rule by one, rule by two, and rule by three. Parang, parang discussion na ito, mga kababayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, napakalawak po na topiko ng ating politika, no? Kasi hindi mo naman masasabi yung politika na ganun-ganun lang. Meron yan history, meron yan pinanggalingan, meron yan mga kaso-kasuan. So, we have to be very careful in analyzing all these reports, no? So, sige, ganito na lang. Punta tayo doon sa form of government na rule by the many, no? And then, how it became a kind of democracy, no? Democracy, parang concept of liberalism na yan sa sa age of romanticism, no? And age of romanticism is where Europe become wealthy regions in the world. Diba? Kasi nandyan nanggaling una yung mga tinatawag natin ng mga colonial masters, di ba? Kahit na nga yung Amerika, galing din sa Europe yung mga whites na nag-migrate doon sa American continents, no? And later became now the state, no? The United States of America. Naghahabol ako, pasensya ng mga kababayan. So, sige, naipangako kung ilalagay ko sa quiz, no? Paminsan-minsan lang naman tayo mag-quiz, na ko lang yun, mga kababayan, kasi nakalimot ako sa limutan ko yun. Anyway, pwede natin i-continue yung mga napag-usapan natin, yung kay Aristotle. Hindi ko yan tatapusin, syempre, kasi this is just our regular episode. But anyways, mga kababayan, balikan natin si Auntie Claire ba to? Sige. Sa panig naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, all hearsay lang ito. Wala pa raw nakakarating na papel sa DILG.
Pero kung may ilabas na arrest warrant para sa senador, gagalaw naman daw sila alinsunod sa mandato. Nang matanong kung may nakikitang challenges ang ahensya sa pag-enforce ng warrant, hindi na raw nila problema ang anumang oposisyon sa mga kaalyado ni De La Rosa. Sa huli, batas daw ang mananaig. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na co-perpetrator ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang kampo ni De La Rosa pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nababahala raw ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa mga ulat ng umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Deputy National Spokesman Ferdinand Topacio, isa na naman daw itong insidente ng paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Pinuna ni Topacio ang umano'y Disorderly Acts at pagiging sunod-sunuran ng Administrasyong Marcos sa ICC bilang bahagi ng kanilang political agenda. Hindi raw dapat ulitin ang pamahalaan ng anyay pagiging duwag tulad ng pag-aresto kay FPRRD. Dagdag pa ni Topacio, hindi daw dapat basta-bastang isinusuko ng gobyerno ang mga Pilipino sa dayuhan nang hindi isinasaalang-alang ang mga safeguards ng institution. Nako, mga kababayan. Extra Ano yun, budget ah? pambayad ng bills? Mabilis mag-loan sa Maya! Kaya nga. Ano kaya to? Ano kaya to? Nako. Handa na raw si Senator Bato de la Rosa na i-waive ang kanyang sweldo. Okay. Isa si de la Rosa sa Nako, puros ito kay Senator Bato de la Rosa. Kunin natin to kasi nandito na, no? Teka lang ha, may gagawin lang ako dito mga kababayan. Napaka-importante kasi nito eh. This is very important, no? Para marami tayong caption. Okay. Okay na yan. Isa lang. Okay na yan. harap sa ethics complaint dahil sa kanyang absences sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kinokonsidera na ng kampo ni Senator Bato de la Rosa ang hindi niya pagtanggap ng sweldo. Ayon kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito, magandang balita raw ito kasunod ng personal niyang apela kay de la Rosa na voluntaryong huwag munang tumanggap ng salary at allowances. Una nang sinabi ni Ejercito na ang apela ay para sa peace of mind ng kapwa senador at mawala ang pressure sa Senado dahil may pending ethics complaint ngayon laban kay de la Rosa, bunsod ng ilang buwan niyang absences. Ano ba? Parang naman parang pag-uusapan na raw nila. Sir, ano yung consider nila? To waive the salaries and allowances as we recommended. Sir, ni-relay po Ano lang naman niya kasi nga sabi ko, kung susundin talaga yung rules sa korte nga, tinaabot tayo ng taon eh, di ba? Minsan. Kasi kung susundin mo talaga yung rules, medyo matagal talaga, tedious yung process. Sinabi na rin ni Ejercito noon na pwedeng madismiss ang reklamo laban kay De La Rosa kung hindi na muna siya tatanggap ng sweldo. Missing in action si De La Rosa mula pa noong Nobyembre matapos kumalat ang balitang may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya kaugnay ng umano'y papel niya sa madugong war on drugs ni FPRRD. Nasa siyam na ethics complaint ang nakabinbin dito sa Senado. Majority o lagpas kalahati sa mga ito kulang daw sa form and substance. Okay, so it is a good thing to hear na kahit pa paano may ethics complaint naman pala si Senator Bato de la Rosa, no. So these are things that we cannot avoid sometimes. This is part of due process. And it is a matter of jurisdiction within the rules of the Senate. So, sila yung sila yung nakakaalam batay sa mga ipinapatupad nilang mga palatuntunan, no? Sa mga nagkakaroon ng irregularidad na miyembro ng Senado. To that effect ay yung mismong mga senador. So, nakakalungkot, no? So, napakaganda ng kaya lang, this is just our
regular episode 11. So, kailangan po muna nating magpaalam. No? So, pasensya na kayo mga kababayan kasi I'm just getting along and I want to familiarize first these backgrounds, these different memes that could at least steer the political discussion na ginagawa natin dito, and of course to some of the pagkakataon, some of the cases is to break the ice kasi seryoso yung mga ibang topic. So kailangan magkaroon tayo ng kunting stimulation sa mga viewers and listeners. Ano muna tayo mga kababayan? Ano ba ito? Solitary and Lamaclina, slow outlet. Aggressive rap, fast-paced hostage sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sigura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack politika, issue'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ang ilalantad. Transition to bahalan, kundi man sa melody. Kaya ng bibig, huwag niyo kaming masala. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtehan. Sa reaction head politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction politika. Fade out. Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace politika, issue'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming musalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtehan. Sa reaction page politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction based politika. Reaction pues, politika.